Ayan, we're heading the immigration area na. Ayan, ito may potato corner. Naka-Tesla tayo ngayon. Tesla car. Ayan, itsura ng hotel natin. Diba? Ganda yun. Merong sea tower. Tapos merong sky tower. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Pero ayan, medyo nahihiya ako ngayon kasi ang daming tao ngayon dito. Ayoko namang magsisigaw at lakasan yung boses ko, diba? So ngayon, let's go! Nakapagbayad na po ako ng Philippine Travel Tax dahil sa Cebu Pacific. Kasi Cebu Pacific yung airline natin ngayon is pwede kayo magbayad. 1,620 plus 50 pesos processing fee. So nagbayad na lang muna ako kasi alam ko na medyo madaming tao kapag ganitong oras. And ayan, nagkatotoo nga. Kaya ngayon, bubulong ako dito sa sulok at dito natin ginagawang intro. Let's go! Okay guys, so andyan yung bayaran ng Philippine Travel Tax. So magbabayad kayo dyan ng 1,620. Tapos dito mag-check-in tayo. Diyan yung check-in ng international sa Cebu Pacific. Okay, ngayon let's go. Medyo madaming tao dahil ang flight natin ngayon ay hindi madaling araw. Ang flight natin is 3 PM. So kailangan na natin magpunta doon dahil 3 PM yung boarding time pero ang flight natin parang 3:30 plus ganun. Okay, so nakatapos na tayo doon sa mismong check-in counter. Ngayon papunta na tayo sa mismong immigration. At also, bago kayo magpunta doon sa immigration, dapat na-fill outan nyo to itong e-travel. Pwede nyo i-scan dito yung QR code or if ever, i-search na lang sa website or doon sa mismong browser, lalabas naman yun. Ayan yung immigration. Wow, nakakatuwa. Walang gaanong tao kung nakikita ngayon. Okay, again, andito na naman tayo ulit. Papunta na naman tayo sa PAGS. Mag-uubos tayo ng oras hanggang dumating ang boarding time. Like before, 15 minutes before, bababa naman tayo doon sa mismong boarding gate. At least meron tayong tatambayan, di ba? Kaya kayo po, kung meron po kayong credit card dyan, malay nyo, isa sa mga lounges dito is partner yon. Makakalibre na kayo, tahimik pa yung paligid nyo, meron pa kayong buffet. Aside from that, may mabilis na wifi na walang capping na 1 hour, 2 hours, or 3 hours. Ito gusto ko din dito sa Marhaba kaya lang hindi partner yung card natin dyan Pang PAGS lang muna tayo. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa mismong PAGS and tulad ng sinabi ko nga sa inyo is syempre usual tulad sa mga before nating mga videos, episode 1 is ina-explain ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa immigration, check-in area, ganyan. At dito po, sa kaganapan ngayon sa trip ko na to, walang gaanong tinanong sa atin yung immigration officer. So, ang nangyari ay mismong pagdating natin doon, tinanong lang ako kung kailan tayo babalik. And sinabi ko kung kailan tayo babalik, then yun, okay na. Pinapasok na tayo, tapos nagpunta na tayo dito. And napakaaga natin dumating. Kasi usually, talaga, before is parang 4 hours before, ganyan ako dumating. Ngayon, nilatean ko na noon 3 hours before yung flight natin. Saka ako dumating. And hindi pa rin tayo ready for boarding. At napakabilis ng pila, ganyang level. Madaming tao pero ang bilis ng pila. At oo nga pala, share ko lang sa inyo. Ngayon pong araw is September 16. And ngayong September 16, yung tatlong araw ng turnover ng San Miguel Corporation sa pag-handle ng NAIA. So, new NAIA na ngayon, yung makikita nyo mga signages. So, ayan, papakita ko yung picture. Ayun yung picture niya. So, pinicturean ko, natutuwa lang ako sa part na yun. And sooner or later, ang haka-haka o ang mga bali-balita ay tataas daw yung terminal fee, ganyan. Hindi natin alam kung pati yung travel tax. So, if ever man na mangyari yun, sana at least maramdaman natin yung pagganda ng mismong airport, diba? So, sabi kasi ni Ramon ang yung mag-handle ng mismong turnover is lalamig daw. At sana lumamig naman talaga. And gagamitin ko itong pagkakataon na to para i-share sa inyo yung nangyari noong isang araw. Kasi tayo po ay nagpunta sa Klook Travel Fest. So ayun yung mga pictures. Na-meet ko ang iba't ibang mga viewers natin. Mga friends, ayan, na-meet natin sila. So, ayan yung pictures. Natutuwa ako. Kasi, nung nagpunta ako doon, hindi ko sukat akalain na may mga makaka-recognize sa atin na ganun kalaki, ganun kadami. Like, literally, kasi yung na yan, alas 10, pumunta na ako doon 10 AM. Umuwi kami ng mga around 6 o'clock, 7 o'clock. Nakalimutan ko na 7 ata. 7, oo, tama. So, whole day, ang kasama ko whole day dyan sa Klook Travel Fest na yan ay si Marvin at saka si JM, saka si Jax. Pero si Jax kasi, nag-talk kasi siya. So, ang madalas kong kasama si Marvin and JM. Tapos, guys, alam nyo, napakadami nakaka-recognize sa atin. And tuwang-tuwa ako. Ayan, pinlay ko naman na kanina yung mismong video. And tuwang-tuwa talaga ako. Like, grabe appreciation na natatanggap ko sa inyo. And merong mga kumausap sa akin. Sinabi pa sa akin gano'n na Ivan, thank you, ganyan. Tapos meron pang isang nanay, isang mother kanina, ay nung araw na yun, na talagang nagtatalon, nagsisigaw, ganung level.
nagulat ako na grabe excitement niya nung nakita niya ako. Ganong level. So, thank you so much po sa lahat po na nagpunta, sa lahat ng lumapit sa akin. Na-appreciate ko yan ng todong-todo talaga. Maraming salamat po. And aside from that, mga bandang hapon to, siguro mga bandang 5 o'clock nangyari to, is ako naman, saka si Jax, is nagparang customer service kasi wala kaming magawa. Talagang ano lang yun support lang din namin kay Klook, support back, give back, ganyang level. So, kumbaga nag-a-assist kami sa mga customers. Tapos, may dalawa, mother and daughter niya, kasama yung apo, na nagpaayos sa atin. Kumbaga, yung inquiry nila kay Klook, ako yung nag-a-assist. So, ang nangyari, ito yung picture. Ayun yung picture naman na yun. Is Liza ang pangalan ni Mami. So, inassist ko sila. Nagtanong sila sa akin kung ano daw yung magandang gawin sa Hong Kong. Ganyan, napanood nila yung Hong Kong trip natin. And nagpareko sila ng hotel. At alam nyo ba, ang unang hotel na nasa mind nila is ang Disneyland Explorers Lodge. Yung binidyohan natin. Gusto nila yon. And kasama yung apo. So ayan, nag-book sila doon kasi kapag ka Klook Travel Fest, mayroong special code si Klook na napakalaking discount ang makukuha nila. So ang nangyari, nag-book sila ng Disney Explorers Lodge, tapos nag-book din sila ng The City View. So yun, tuwan-tuwa talaga ako. Ayan, ayun yung picture nila. And kung ano yung nareko nating hotel sa mga vlogs, yun talaga daw yung gusto nila din. And tinanong nila ako kung ano yung pinakamagandang hotel daw sa Hong Kong so far na located sa city center na natuluyan ko. Isa lang ang nangibabaw na in terms of affordability, in terms of location, in terms of convenience, which is yung The City View na located malapit sa Yau Ma Tei MTR station. O diba? Yun po. Yun lang, gusto ko lang i-quick video dito na pasalamatan lahat ng mga taong pumunta sa Klook Travel Fest at pinapangako ko at pati na rin ng mga ibang mga travel vlogger friends ko na pupunta ulit kami sa susunod na Klook Travel Fest. So please, abangan nyo po yun. Magpunta kayo doon. Napakalaking deals talaga. Kaya lang ang deal nung first day nung nagpunta kami is all deals naman, pero may special deals pa pagka pupunta kayo ng Singapore, Japan, tapos may specific na special code pag Korea yung pupuntahan nyo. So yun po, gusto ko lang gamitin yung time na to para magpasalamat. Tapos bumalik na tayo sa topic natin para naman dito sa Hong Kong. Diba, sinabi ko sa inyo na sa mga previous videos ko na mostly gusto ko talaga kapag nagta-travel tayo o nagpa-vlog ako, kunyari nakapunta na ako sa Hong Kong, gusto ko yung pupuntahan kong bago is bago na naman. Kunyari babalik tayo ng Hong Kong, gusto ko mga bago yung pupuntahan natin. At gusto ko lang din i-share sa inyo na meron po akong ginawang playlist. Ito, panoorin nyo itong playlist na to. Ayan, yung playlist na yan na kung saan yan talaga yung ginagawa ng mga normal na turista kapag ka first timer, ganyang level. Since tayo medyo madalas na tayo napupunta sa Hong Kong, ngayon po ang pagbalik natin sa Hong Kong is pupunta naman tayo sa pinaka underrated side, beach side ni Hong Kong. Doon naman tayo pupunta. At medyo kakaiba yung makikita nyo sa vlog series natin ngayon kumpara sa mga usual ones na nakikita nyo sa mga vlogs, okay? Kasi medyo malayo ito. Sasabihin ko na sa inyo, pangungunahan ko na kayo na ang mga pupuntahan ko po ngayon ay medyo malayo, pero yung last 2 days ko is pupunta naman ako sa center, which is Mong Kok ulit, para ipakita naman sa inyo yung mga pwedeng pag-shoppingan doon. So kumbaga, iikot tong vlog series natin sa mga underrated spots at shopping spots. Yun ang focus ko dito sa trip na to. Sinasabihan ko na kayo at inuunahan ko na kayo na doon mapupunta ay itinerary natin. Ayan, pumunta na tayo ngayon sa boarding gate natin. Malapit na yung time. Nakakatawa, ang onti pa lang ng tao ngayon. And hindi siya crowded. But kanina crowded doon nag-check-in. And unfortunately, yung flight natin, gabi na tayo dadating doon. Tulad ng nabanggit ko kanina, ewan ko kung nasabi ko. Kaya, para hindi tayo magkaligaw-ligaw o hindi tayo malito-lito, ay nag-avail tayo ng private transfer kay Klook. Okay, so yung link ilalagay ko dito sa ibaba. And also, ito yung presyo. Kasi may option doon na parang meet and greet na, ganyan. Kasi far side talaga yung kinuha nating hotel. Doon medyo maganda naman siya, kaya pwedeng pagtsagaan na rin natin yun kasi minsan lang naman dito. Parang as far as I remember, in total ang nabayaran natin ay 3,800 plus. Parang ganun. Ilalagay ko na lang yung pinaka-tamang price dito sa ibaba. Plus, again, if ever kung kayo po ay bibili kay Klook, kahit anong bibili nyo, use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra discount. Nakita ko sa TikTok, sabi bukas na daw yung 7-Eleven dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo para meron kayong option sa pagbili ng murang mga pagkain, di ba? Ayan, ito may potato corner, may frutas. Kasi 7-Eleven, hindi ko makita. Baka doon pa sa dulo. Kasi ito mga pabango to Jo Malone, MAC, makeup naman yan. Ito naman is skincare naman to, Kiehl's. Tapos may Miniso dyan para kunyari nakalimutan nyo magbuhat ng inyong neck pillow, pwede dyan. Tapos ito naman Sunny Studios. Tapos kung ano-anong anik-anik. Parang sa bandang dulo pa. Wala akong nakikita 7-Eleven. Sa TikTok meron.
Wala akong nakikita. Ayan po, ang mga pwede nyong kainan dito. Yan, pwede kayo dyan. Pwede kayo dyan sa Yanis. Tapos bumili dun sa WH Smith. Kaya lang mamahal na mga presyo dyan. Nakakapagod. Ang layo naman kasi ng gate naman ng Cebu Pacific dito papuntang Hong Kong. Kadalasan lagi nasa pinakadulo. Ayan, tingnan nyo naman. Nasa pinakadulo tayo. Like literally, dulong-dulo. Ayan, tingnan nyo. 5J112, 15:45. Pero kahit na ganun ang aga natin dito, 3 o'clock pa lang. Siyempre ganun talaga. Dapat maging responsableng traveler. Agahan dun sa call time, di ba? Okay guys, finally, nandito na ngayon tayo sa mismong Hong Kong International Airport. At ngayon ay medyo early evening yung arrival natin dito kasi around 6 o'clock. So para sa akin, early evening pa yan dahil may araw pa. At ayan, as you can see, ito na ulit ang mismong airport. O, di ba? So mag-CR na muna tayo bago tayo magpunta sa immigration officer. Okay, so ngayon pupunta na tayo dun sa mismong immigration. Tapos gusto ko lang share sa inyo na dun mismo, sa mismong aeroplano, yung mismong flight attendant, magbibigay sa inyo ng Immigration Department Hong Kong arrival card, okay? So kailangan nyo isulat doon yung mga basic information, kung saan yung address nyo sa Pilipinas at saan yung address nyo dito. Dito sa immigration sa Hong Kong, ang mahalaga is yung una, syempre yung binigay sa ating arrival card. Pangalawa, yung boarding pass. Pangatlo, syempre yung passport. Nakakatuwa naman. Sabi nung isang ano tawag doon? Isang traveler na Pinoy. Uy, parang siya yung tao, saklo ka. Ayun, natigin niya yung sign. Immigration, transfers desk, transfer kung meron kayong layover, tapos mainland Macau. Pwede kayong from here magpunta sa mainland Macau. Dito tayo na-assign sa may train. Kasi kapag pumunta kayo dito sa Hong Kong, may train na magtutugon sa from terminal to terminal. Ayan. Sakay tayo dyan, libre lang yan. No need to intindi na wala kayong cash. Tingnan mo, you are here. Tapos pupunta tayo dun sa immigration. Dun din located yung mismong transfer desk E1, E2. Tapos pupunta mainland Macau or mainland China isa. Dito tayo. Let's go up para sa immigration. Ayan, we're heading the immigration area na. Ito na yon. Okay, so natapos na tayo doon sa mismong immigration at ngayon nandito na ngayon tayo sa baggage claim area. Number 3 yung na-assign sa atin, 5J112. And sa pagtingin po ng mga belt number, may mga number bawat poste. Wow, poste! Ayun o, 10 to 9876. Doon tayo sa 3. Grabe pala yung 6 PM arrival, no? Madami palang tao sa immigration na halos, like super dami. Since wala pa tayong pera, ang gagawin natin after dito ay magwi-withdraw tayo. At ang gagamitin natin again, alam nyo yan, napakagandang conversion rate. GCash card. GCash card ang gagamitin natin. And if ever tip ko lang sa inyo, kung ang GCash card nyo or yung GCash account nyo hindi ganoon kadaming laman, ang gawin nyo, nasa Pilipinas pa lang kayo, mag-cash in na kayo agad para may laman na siya. Like siguro kahit safe, para walang problema, kahit mga 20,000 pesos, maglagay na kayo dun sa mismong account nyo. Para for example, like me, ang gagawin ko lang pocket money sa 5 days natin dito, pagka-cash in lang natin yung 10,000 pesos. Tapos kapag ka nagkulang, at least meron pa kayong 10,000 pesos na huhugutin. Diba? Sabi nga nung isang famous vlogger, I always think 2 steps ahead. O, diba? Ganun din ako eh. Tinitingnan ko kung ano yung mga possible na mangyayari para alam ko na agad kung ano yung mangyayari. Ganun let's nyo. Ayan, ganito yung itsura kapag mag-claim kayo ng baggage. Para sa mga first timer, ganito po. Ayan, palabas na tayo. Okay, meet na natin ng ating mismong driver. Kasi nag-book tayo sa Kukulong Private Transfer. Dito na tayo mag-withdraw sa Citibank. Kasi kapag ka daw nagtagal tayo, magdadagdag tayo dito sa private transfer. Sabing ganun, can't dispense cash daw. Meron kayong malapit na ATM doon sa mismong hotel? Kasi naka-ano naman tayo, naka-transfer naman tayo. Baka pwedeng lumabas na lang muna ako saglit, saka ako mag-withdraw for cash, di ba? Ayan, ito po ang itsura, di ba? Kapag ka po kayo ay magte-train, dito po yon. Panoorin nyo na lang yung episode 1 ng previous travel series ko. Ilalagay ko dito. Mas detalyado yan. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, ang ating ganap ngayon ay sa pinaka-northeast side ng Hong Kong. So, medyo malayo-layo kaya nag-private transfer tayo. And ang target audience natin dito ay yung mga taong naghahanap ng kakaiba dito sa bansang ito. I mean sa special administrative region na to ng China. Diba? Ayan. O diba? Ayun si Kuya, nakita ko na yung name ko. Ayan yung name natin. Hello! Hello! Ayan Klook Private Transfer. Yung link nasa ibaba. Kasi, ang sabi, kapag ka daw, for example, yung parang may free waiting time napakahaba nga dun sa immigration, diba? So, ang bayad is 150 HKD per 30 minutes. So, nagtitipid tayo guys. Magkano din yung 150 na yan? So, ilalagay ko dito yung conversion, diba? Doon lang tayo sa area sa malapit sa hotel natin.
mag-withdraw. Kasi nagagawa tayo ng time para hindi tayo magbayad. Ayan, aminado din siya na yung hotel natin ay hindi malapit. Tinanong ko, is the hotel near or far? Sabi niya, not near. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kasi ito, na-discover ko, at alam nyo ba, ayan, share ko sa inyo, dito sa Hong Kong may beach side. At yun ang pupuntahan natin. Doon tayo. Para naman to, di ba, kapag kunyari, karamihan kasi sa mga Pilipino, according sa data, di ba? According sa data, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Japan, yan ang kadalasang pinupuntahan. At ang mga taong mahilig sa Hong Kong, pwede nyo gawing option to. First time ko dito sa ganitong area. Car park, papuntang car park. So ayan no, kinonvert ko kung magkano sa latest rate. Yung 150 HKD, 1,076 pesos din. Oh, edi tipidin na natin yan. Doon na lang tayo mag-withdraw sa mismong hotel area natin. For sure naman meron doon kahit pa paano. Sayang eh, 1K din yun. Dalawang food ko din yun dito, di ba? Dalawang food meal, like pwede kong ipang lunch, tapos ipang dinner. Tapos, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, if ever, kung magpa-private transfer din kayo tulad ng ginawa ko, is check nyo na lang sa Klook kung magkano. Pero yung akin, medyo mahal, 3.8 dahil malayo nga yung hotel ko. Plus, ang mangyayari, i-message nila kayo sa WhatsApp. I mean, ni Kuya Driver, kung paano kayo mag-meet. So, sasabihin doon kung ano yung sasakyan, kung ano yung plate number, kung anong oras yung pick-up time, tapos tatanungin kayo kung delay ba yung flight nyo ahead of time para hindi siya mag-intay ng matagal. Eh, ang nangyari nga sa atin nga ngayon, ang nagpatagal sa atin is yung mismong pila sa immigration. Napaka sabay-sabay, lahat talaga ng mga airlines halos. Buti na lang nakaabot tayo at hindi tayo magbabayad. Paulit-ulit ako sa part na yun, pero at least alam nyo at aware kayo, lalo na yung mga first timers. Ayan, yung ating tagapagmaneho, napakabait ha. Oh, sorry kayo, naka-Tesla tayo ngayon, Tesla car. O diba? Charge yan, electric na natin. Ayan, matulungin siya. Thank you so much! Paano bang buksan yan? Oh my God, first time ko mag-test. Ay, ganun lang pala. Galing! Huwag niyo akong husgahan ha. May nagko-comment sa atin na, ay, wow, sky roof. Galing. Ganda sana nito kung umaga. Social naman ano dito ng mga pick-up o transfer na ganito. Mga ganitong klaseng brand. Ayan o, diba? O, ipa-screen na ganyan. Naputol yung sinasabi ko kanina. O, diba? Nakita nyo na-amaze ako kasi ito yung unang sakay ko sa ganitong brand. O, diba? Tapos, naalala ko, may nag-comment sa akin before nung sinasabing gano'n na parang pinagmumukha ako doon, inosente o na-amaze ako. Guys, totoo yun. Lahat na nakikita nyo sa akin pag na-amaze ako, pagka meron ako sinasabi kung OA ako, totoo yun. That's the real me. Again, may nag-comment din sa atin dating gano'n na wag masyadong OA. Ang sinabi ko ganyan, na hindi ako mag-a-adjust para makapasa lang sa standard ng ibang tao. Because I want to be me, I want to be the real me, the authentic me, the genuine me, the raw me. Gets yun? So yun po, kung tingin ko, wala naman akong ginagawang mali. At kapag kunyari, meron ako nasabing mali, tinatama ako naman. Ganyan. Eh, feeling ko hindi lang po siguro match yung humor natin. Ganong level. Kasi I know naman I can please everyone. Pero syempre, pagka constructive criticism, tatanggapin natin yan. Nagre-reply nga tayo lagi, di ba? Nakikita nyo yan, nire-replyan ko kayo. Yun nga lang, please be nice sa comments. Lalo na ngayon, naalala ko, nung isang araw, nag-release ng si Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong nagkasakit siya kakabasa ng mga negative comments. Sabi niya gano'n, inintindi daw niya yung bashing, yung negative comments, ganyan. Kaya yun lang. Sa mga nagko-comment sa akin, please be nice. Pwede naman maging respectful. Ganun lang. Yun lang. And wag na maging sarcastic. Ako hindi naman ako ganun, diba? So, sana lahat din tayo. Yun lang. Tignan nyo, oh. Iba yung mga dinadaanan natin ngayon kasi bago nga. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo na nakikita nyo ba to? Ay, sa akin pala nakatutok. Sorry. Ayan yung itsura ng Hong Kong na mapa. Diba ito yung usualing area, dito tayo, dito yung Central, dyan yung Victoria Peak, ganon, dito tayo pupunta sa side dito. Sa side dito tayo pupunta. Sai Kung ang pangalan nun. Parang specifically dito eh. Dyan sa area dyan. Dyan diba? Malayo. Though mukha lang siyang malayo, pero from there sa airport, kapag dumating kayo, for example, morning kayo dumating, pwede kayo mag-train. Tapos from there sa pinakadulong train station, ituturo ko naman sa inyo sa mga susunod na vlog, is pwede kayo mag-bus papunta dun sa hotel o dun sa beach side, o diba? Para may something new pa yung ma-experience. Okay, ito na tayo sa WM Hotel. Medyo malayo siya, like parang 1 hour yung layo dun sa airport. Eh, by car naman kasi tayo ngayon, diba? Magka by train and by bus malayo din. Mas lalo pa pag car. Ayan yung itsura ng hotel natin. Ah, diba?
Ganda yun. Okay, so nakadating na tayo dito sa mismong hotel. Pasensya na, bigla siyang nakat. And meron naman akong separate na video na gagawin na kung saan yung mismong proseso ng pag-check-in ko, tapos yung pagpanik ko o pagpunta ko sa mismong hotel room. Ngayon is nagpa-deliver tayo. Dahil ay mahal po ang pagkain dito sa restaurant nila. At the same time, yung mismo mga McDonald's, yung mismo mga talagang pwedeng kainan na fast food na malapit dito, ay gabi na, ayoko na mag-risk na maglakad dun sa mismong mga street. Mga mamaya, syempre, nakakatakot. Hindi naman to yung tulad ng mga street dun sa iba, di ba? Kaya ngayon, let's go. Maglakad na tayo muna papunta dun sa front desk. Kasi merong options. Tinuro nung mismong nasa lobby. May Food Panda, tapos merong Keeta, K-E-E-T-A. Yung logo ilalagay ko dito sa screen. So, yun po, kung gusto nyo magpa-deliver, pwede. Diba? Tapos, ang babayaran ko is 107 HKD lang, diba? Dalawa na yun. Ayan, so nagpa-deliver tayo ng Pizza Hut kasi pwede naman dito magpa-deliver. Tumatanggap sila. Like, diba sa mga ibang hotel, yung mga ibang talagang hotel na talagang, you know, hindi pwede. Hotel access, oh. Medyo, ano siya, mahigpit. Ayan, tingnan nyo. Ito yung legend ng mismong building. Andito po tayo sa Peak Tower. Merong C Tower, tapos merong Sky Tower. So, tingnan nyo, ito na yung C. Nakakatuwa. Bukas ko papakita sa inyo yan. Ayan, so umorder po tayo ng food sa Pizza Hut. Ayan, my box. So, meron tayo ditong pasta. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos itong laman ng box na to, ay, may pasta ulit. Tapos, merong konting fries, tapos konting yung mga maliliit na ganito. Sausage, diba? Ito ang ating lunch and dinner mix. Okay, so tapos na tayong kumain. And actually, nakalimutan ko na ipakita sa inyo kasi gutom na gutom po ako. And parang naisip ko, kumain naman tayo sa lunch. Pero bakit parang gutom na gutom ako? Siguro dahil light meal lang yung kinain ko doon. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung first day experience natin. And hindi pa naman siya first full day. Yung airport arrival experience pa lang, okay? At ayan, as you can see, nasa hotel na tayo. Pero again, sa second episode ko, ipapakita tong hotel na to. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo na yung pagpunta natin dito from Manila mismo, which is yung una, syempre, kaya lapag lang natin sa NAIA Terminal 3. Then, nag-check-in tayo, ganyan. And, ang smooth ng experience pala, kasi first time kong ginawa, yung nagbayad na ako ng travel tax online. So, biniyaran ko po 1,620 pesos plus 50 pesos na service fee. E yun yung total na binayaran ko para makapagbayad nun online. And ang less hassle niya. Hindi na ako pumila, ganyan. Though, syempre, 50 pesos pa din yun. Kaya lang, ngayon ko lang naman siya ginawa. And after nun, nung pagdating ko dun sa mismo NAIA, dire-diretso na ako sa check-in counter. Then, pagkatapos sa check-in counter, nagpunta na ako ng immigration. Then, sa immigration, wala namang gano'ng tinanong sa akin. Which, ang tinanong lang sa akin is kung kailan ako babalik. Sinabi ko na babalik tayo sa September 20. Yan, ganyan yung sinabi ko. Then, after nun, is dumire-diretso na tayo sa security. Then, napagkamalat mga tayo ng Chinese doon. Tapos, after nun, is nagpunta na tayo sa lounge. Then, kumain tayo ng light meal, ganyan. Then, after nun, nagpunta na tayo ng boarding gate. Okay? Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa Hong Kong is, alam nyo ba, like, nung pagpunta ko dito, napakadaming tao. Like, literally, napakadami. Eh, di ba sinabi ko din sa inyo, na dito po, tayo po ay nag-book ng private transfer kay Klook. Kasi malayo nga talaga ang hotel natin ngayon na kung saan papakita ko sa inyo sa susunod na vlog. Evening flight tayo. So, evening yung arrival natin, ganyan. Ang inisip ko, from there sa mismong airport, pupunta pa tayo ng Central o Hong Kong Station. Tapos, from there is meron pa tayong isang station na pupuntahan kasi pinakadulong station to. Tapos, after nun, magbabas pa papunta dito. So, might as well, para sa peace of mind and para sa convenience is nag-book na po tayo ng private transfer kay Klook. So, yung link, ilalagay ko dyan sa ibaba. And also, kung mag-book kayo, again, you can use my code PaulIvanClook for 5 times yan pwedeng magamit at magkakaroon kayo ng extra 5% off discount. So, yun sa private transfer, i-recommend ko lang siya kung sa malalayong hotel kayo pupunta. Kung kasama nyo yung family nyo, kasama nyo yung mismong lola nyo, ganyan, kasama nyo yung mga kids. Kasi, syempre, madaming mga bibit-bitin, ganun, di ba? Pero ito, hindi na kayo magta-transfer, yung maleta nyo nakalagay na sa mismong likuran, ganyan, sa compartment. Tapos, mamimili naman kayo doon ng presyo. Yung aking hotel nga lang, ang halaga niya is 3,800 pesos. Pero, yung 3,800 pesos na yun kasi, nag-add-on ako doon. So, ito, ilalagay ko dito sa screen. Ayan, makikita nyo yung mga add-on. Pero, 3,200 pesos lang talaga yung mismong halaga niya. So, yung add-on na sinasabi kong ganyan, yung nag-add ako para sa meet and greet. Representatives will meet you at airport kiosk
and guide you to your vehicle. So yun, add-on yun. 360 pesos yun. Tapos yung isang add-on na aking ginawa ay express na ruta na kung saan dadaan sa Western Harbor Crossing Toll. So 216 pesos yung add-on nun. So para mabilis ganyang level. And kahit nag-add-on na ako na ganyan, parang 1 hour or 1 hour and 10 minutes ata yung naging biyahe. Kasi medyo matagal talaga yung biyahe. Partida gabi pa ha, wala pang gaanong sasakyan. So, yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Grabe talaga yung smoothness na nangyari kasi may nag-pick up na sa atin doon. So, worth it pala siya talaga. Kasi minsan, ginagawa ko lang yung airport transfer na ganyan kung may kasama akong friends. Siyempre, ang mahal kaya ng private transfer. Mamahalan ako dyan sa 3,800 pesos na yun ha. So, yun po. At least, nakapunta na tayo dito. Tapos, gusto ko lang na-share sa inyo na itong hotel, hindi ko ina-expect na ganito kaganda. Nakikita ko siya online, pero hindi ko ina-expect na in person na ganito siya kaganda. Partida gabi pa. Pero bukas kasi yung papakita. Ayan, oh. Ito kasi siya, oh. Ayan, nakikita nyo yan. Meron jump curtain, pero bukas, ipapakita ko sa inyo and makikita nyo na napakaganda talaga niya. Plus, alam nyo ba, napakaswerte natin, guys. Like, literally, na-upgrade tayo. Na-shock din ako eh. Na-shock ako. Na-upgrade tayo sa suite room. Diba? Suite room. Hindi lang basta-basta klaseng room. Suite room tayo na-upgrade. Diba? Kunyari, mayroon deluxe, may standard, may ganyan. Ang ating room lang po talaga dito ay standard. Okay? So, yung sasabihin ko sa inyong presyo bukas, so yung presyo na pang standard lang kasi yun lang naman talaga ang nararapat para sa atin. Pero naging suite room tayo. Di ba nakikita nyo kung gaano kaganda? Sa likod pa lang. Hindi ko lubos maisip na suite room yung ibinigay sa atin dito ngayon. Thank you so much sa hotel na to. Bukas i-mention ko. Though na-mention ko na ata. Hindi lang talaga nagsisink in sa akin na suite room tayo ngayon. And medyo madilim pa kaya hindi ko makita yung labas at napakalabo nga ng mata ko po. Super labo. Yung tipong pag tinanggal kong ganyan, hindi ko na kayo makikita. Pero yun, napakadami ko na sinasabi. Pero yun, gusto ko lang sa inyo explain yung mga nangyari ngayon. And also, again, ito pong tour na to, itong trip ko na to, ay ang tinatarget ko po dito ay yung mga tao na kung saan sa mga underrated spots ng Hong Kong gusto magpunta. Okay? Hindi kayo makakita dito ng Ocean Park, ng Hong Kong Disneyland sa trip ko na to, ganyan. Tapos itong hotel ko po, dito sa trip na to, dalawa. Itong unang hotel na kung saan luxury hotel at yung pangalawa ko na super budget hotel. Okay? So, ang inisip ko nga nung una, sana pala budget hotel yung inuna ko tapos yung luxury hotel yung dulo. Para, gets nyo yun? Parang masikip na hotel tapos biglang lumaki yung hotel, ganyang level. Kaya lang, ang nangyayari ngayon is malaking hotel tapos biglang sisikip yung hotel. Kasi diba tayo, nilalaro natin yung mga trip natin. Gusto natin malaki muna, minsan budget, mid, tapos luxury. Pero ngayon, luxury and budget lang. Kasi ito po, malayo. So, inisip ko, doon na muna ako sa malayo, papalapit, para gets nyo yan, para madali nilang i-access lahat, pati yung airport, from airport and to airport, ganyang level. Okay? So, again, mayroon po akong playlist ng Hong Kong. Ito, panoorin nyo to. Ayan, twink. Ayan yung unang playlist ko. Tapos ito pa, twink. Ayan pa, okay? Kaya if ever, kung kayo po ay interesado magpunta sa Hong Kong, panoorin nyo lang yan. Mas detalyado at mas pang-budget friendly yung mga ginawa ko doon sa mga vlogs na yan. Kasi ito, iba po talaga ang atake natin dito. And again, sabi ko nga sa inyo, gusto kong bumabalik sa isang bansa, pero gusto ko din, kapag bumabalik ako sa ibang bansa, ay namibigay ako ng mga kakaibang offerings naman sa inyo. Ayoko naman ng paulit-ulit yung hotel, ayoko naman ng paulit-ulit yung areas, ayoko naman paulit-ulit yung ganyan. Maaaring paulit-ulit yung pagkain kasi may time na gusto ko talaga yung pagkain na yun, pero yung experience baga, ganung level, gusto ko bago, okay? So yun lang po, maraming salamat. Abangan niyo pa yung mga susunod kong vlog dito sa ating Hong Kong travel series. Ngayon magkapahinga na ako, nantok na ako. Again, kung mayroon kayong gusto i-message sa akin, i-DM nyo lang ako sa aking Instagram account, i-PM nyo ako dyan, sabihin nyo lahat ang gusto nyo sabihin sa akin, at magre-reply ako sa inyo as long as hindi ako busy, okay? Maraming salamat again, so yun lang, thanks! Okay, so matutulog na talaga ako. Like, literally, matutulog na ako, nakahiga na ako dito. And napag-isip-isip kong magpatugtog ng calm. Kasi mahilig ako ng ganito, oh. Mahilig ako magpatugtog ng ganyan mga calm, deep, focus music. Tapos, nung nasa Klook Travel event kasi, like, parang meet and greet na nga siya with our viewers. Like, kayo, ikaw na nanonood. Like, ang dami ko na meet talaga na viewers doon. Tapos, meron kasi kung isang vlog, merong isang subscriber ako doon na nagwa-vlog siya. So ngayon tingnan niyo to. So ayan, mag-subscribe kayo sa kanya. Ang pangalan niya Fritz Karim. Tapos gusto ko lang i-share sa inyo kasi natutuwa ako sa interaction namin nito with this guy. Tapos sinabi niya kasi na ako daw, yung video ko daw kasi sa mga ibang vloggers daw, ang ginagawa daw niya, tina-times 2 niya yung mga panonood, yung playback speed. Pero kapag ka daw ako yung pinanonood, hindi na daw niya pwedeng i-times 2 kasi wala na daw siya maiintindihan. Ibig sabihin, super magiging rapper na. Ayan, tingnan mo. Ayan, like natin. Maging katulad, magmabilis kayo magsalita. Para hindi, para mabash kayo. Minute twice, speed ko yung vlog mo. Hindi
Hindi pwede mangyari. Wala akong maintindihan. Hindi Sensya na po, mabilis talaga ako magsalita. Guys, sa lahat ng watcher, ano po pangalan niyo? Hindi po edited yun. Talaga po mabilis ako magsalita. Lalo na po kapag hyper po ako. Ayan, tignan nyo. Tawang-tawa ako. Alam nyo kung bakit? Kasi, grabe, napakadami kong airtime dun sa vlog niya. Kasi ako na yung nag-vlog takeover, ganung level. Kasi nakita ko may hawak siya camera eh. Ayan, tignan nyo. Ayan, tinanong ko yung channel niya. Kasi sinabi ko sa kanya na gusto ko panoorin yung vlog niya. Ayan, sinabi niya kasi bago lang daw siyang YouTuber. Kaya guys, supportahan niyo siya. Ayun yung name niya. Fritz Karim. Oh, ayan, binlog ko pa. Guys, supportahan niyo siya. Mag-comment kayo sa vlog niya kung umabot kayo dito. Please. Ayan o. Klook Travel Plus. Ayan. Okay, yun lang. Good night. Matutulog na ako. Pagod na ako. Bye.